Ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping striktong magulang. Yes, friend, ikaw ba minsan ay natanong mo na ba ang sarili mo kung anong klasing magulang ka kapag nagkaroon ka na ng sarili mong mga anak? Ikaw ba yung tipo ng klase ng magulang na istrikto? O hindi naman kaya ikaw yung tipo ng magulang na sige lang, go! Enjoy this very life. Enjoy mo yan, nak. Dito lang si mama. Oo. Go lang, naka, susuportahan kita. Ay nako, pero hindi rin natin masasabi, no? Again, we will never know until we become one. Madaling sabihin, oo, hayaan ko lang siya. Kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya, hayaan ko lang siya. Maglakwat siya, sumama sa mga barkada para ma-enjoy niya yung buhay niya. Kasi naranasan ko dati, pinagbabawalan ako, kaya hayaan ko lang siya. Be careful sa mga sinasabi mo kasi baka pag magulang ka na, itali mo yung anak mo sa bewang mo para lang lagi mo siyang kasama, di ba? Oo, kasi di ba yung mga anak, para sa karamihan ng mga magulang, itinuturing nila itong biyaya, regalo mula sa kalangitan, di ba? Tugon sa kanilang mga panalangin, ang kukumpleto sa kanilang pagkatao, kaya grabe nila ingatan, grabe nila pahalagahan, grabe nila mahalin higit pa sa kanilang sarili. Madaling sabihin na hahayaan mo lang siya para matuto siya sa sarili niyang buhay, matutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Pero eventually, again, kapag nandyan na, pag nasa harapan mo na, doon mo masasabing, oh shucks, masyadong fragile pala to siya. Oh. Hindi to pwedeng basta-bastahin ko lang. Oo, kailangan ko pala talaga tong ingatan. So ganyan din ang nararamdaman ng mga magulang mo. Ganyan din ang minsang naramdaman nila habang pinapalaki ka. Kaya sana maintindihan mo kung bakit sila naghihigpit ng kamay pagdating sa'yo, kung bakit sila istrikto. Ako feeling ko pag ako naging magulang or kapag naging magulang mo ko, sasabihin ko sa'yo, ingat ka ha. Oo, ingat ka palagi, lalo na pag tatawid ka sa kalsada, huwag kang tatawid pag may motor, hintayin mo yung truck, ganyan. Ang suma na ugali. Mapapahamak talaga yung anak ni B-Boy Bibo. Diba? Loko-loko yung tatay. Pero again, anyways, going back, ikaw ba masasabi mo bang istrikto ka talaga at may takot ka sa magulang mo? I mean, strikto yung magulang mo. Paano mo ba masasabi kapag istrikto sila? Diba kasi may ano din yan may parameters yan kahit papaano na hindi pa mo pwedeng sabihin na pinagbawalan ka lang lumabas ng gabi, istrikto na agad. Hindi naman ganun. Sadyang gina-guide ka lang, diba? Pero may levels din kasi yung pagiging istrikto. Like istrikto na bawal ka talagang jumowa hanggang sa makagraduate ka ng college, diba? Yung mga ganyan. Stricto in a way na gabi-gabi konpiskado yung cellphone mo. No, hirap naman. Oo. Or pwede rin naman yung stricto in a way na bantay sarado ka talaga, especially kapag meron kang ginawang kalokohan. Yan, diba? Pag meron kang ginawang masama. At masasabi mong istrikto sila kapag takot ka na malaman nila yung totoo. Pero malalaman at malalaman din nila yan, di ba? Kumbaga, hands-on sila sa pag-aalaga sa'yo. Talagang tutok na tutok sila sa paggabay sa'yo. Kaya naman lahat ng ginagawa mo, bantay sarado. At kailangan mo yung maintindihan. Sana maintindihan mo. So, anong nangyayari? Nagkakaroon ka ng takot na mag-commit na mga bagay na hindi maganda or mga bagay na alam mong hindi magugustuhan ng magulang mo, which is kinda normal. And kind of good para sa'yo, di ba? Bilang anak.
Kasi ibig sabihin nun, dinidisiplina ka. Ginagabayan ka. May guardian ka nandyan sa gilid mo. Pumapatnubay sa'yo. Napupunta ka sa tamang landas. Wow, tamang landas talaga. Kasi diba sabi nga nila, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Oh, yan yung laging sinasabi ng mga magulang sa atin. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Kaya wag mo kong niloloko-loko. Ano? Ha? Magsisinungaling ka pa? Kaya at least aminado rin sila na galing sila doon. Sana all, napuntahan yung sinasabi nilang papunta ka pa lang, pabalik na ako. Paano namin malaman? Oy, paano namin masabi sa mga anak namin niya kung hindi niyo iparana sa amin? Ay nako, yung mga ganitong linyahan, di ba? Mga pampilosopong anak yan eh. Kaya natatampal talaga din yung mga ganyang sumagot. Yung mga pabala. O, ito naman kaya may mga magulang din, di ba, na dapat kapag sasagot ka sa kanila, talagang ang turing mo sa kanila ay kataas-taasan, kagalang-galangan, nakatipunan. Yung hindi pwedeng hindi ka sasagot ng pabalang, hindi ka pwedeng sumagot ng walang po at opo, hindi ka pwedeng maging against or kontra sa mga sinasabi nila kasi, well, baka yun yung way nila to discipline you. Diba? Yun yung paraan nila para mas maging mabuti kang klase ng tao. So, hindi mo kailangang isipin na kinakalaban ka nila or against sila sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Kailangan mo lang intindihin kung bakit nila yun kailangang gawin dahil para rin yun sa'yo. Diba? Ganyan sila magdisiplina. The fact na meron kang takot sa kanila, it's a good start of being a kind human being. Kasi meron kang kinatatakutan, meron kang sinusunod. Alam mong merong batas na dapat sundin. Kasi pag wala, pag palasagot-sagot ka, bastos ka, diba? Talipandas ka, ano na lang klaseng tao ka sa lipunan kung ganyan. Okay lang naman na magpaliwanag ka, diba? Okay lang naman na mga tuwiran ka, pero dapat in a respectful and pinakamaayos na paraan. Dapat yung magkaroon ka pa rin ng proper communication, 'di ba? With ethics. Ethics! 'Di ba? Yung ethical pa rin yung pakikipag-usap mo sa magulang mo, hindi yung pabalang ka at parang tropa mo na lang kinakausap mo, bastos na bata to. 'Di ba? Kasi at the end of everything, again, yes, pre, magulang mo 'yan, guardian mo 'yan. Sila ang may pinakahigit na karapatan para ikaw ay gabayan, para ikaw ay iwasto sa mga nagagawa mong kamalian o kasalanan. Kaya wag mong damdamin, wag mong dibdibin kapag umaabot sila sa punto na ikaw ay pinaghihigpitan, para sa'yo rin yan. At para naman sa mga magulang, sana maging open din tayo sa mga anak natin. Kung paano natin sila tinuturuan na maging maayos at marespeto sa pakikipag-usap sa atin or sa inyo. Hindi pa pala ako magulang, sorry. Nakikisatin ako. Diba? Kung paano nyo sila dinidisiplina sa kung paano tamang sumagot sa inyo, tamang makipag-usap sa inyo. Sana ganun din kayo sa kanila. Diba? Kasi minsan ang hirap mag-impose ng isang bagay na hindi mo naman kayang gawin in the first place. Gusto mo yung anak mo pala po at opo sa'yo. Gusto mo kinakausap kanya ng may respeto, pero ikaw pag kinakausap mo siya, ang tapang-tapang mo masyado. Hindi ka kalmado. Wala sa lugar yung galit mo. So, from that kind of approach, hindi ko alam hindi pa po ako magulang, pero feeling ko lang on a perspective of being a child, kumbaga naglalagay ka ng wall between you and your child or children. Kasi minsan natatakot na sila mag-open up sa inyo kasi ganyan eh. Ganyan yung kalalabasan, alam nilang magagalit kayo, alam nilang galit agad yung approach ninyo. I mean, sinisindak nyo sila. Yan yung pinaka-best terminology, no? Nasisindak sila. Wala pa silang nasasabi. Ang dami nyo ng galit na nararamdaman sa mga puso ninyo. Ganon kayo ka-advance din talaga mag-isip minsan. So, maganda, diba? Habang pinapaalala natin sa mga anak ninyo kung bakit kayo istrikto, sana maipaalala nyo rin ng maayos
or sa maayos na paraan. 'Di ba? Na anak, kaya ako ganito. Kasi ayokong lumaki ka na matigas ang ulo. Ayoko na lumaki kang masamang tao. Kasi wala akong pampiyansa sa'yo pag nakulong ka, ganyan. 'Di ba? Yung mga ganong bagay. So, ano bang pinopromote natin dito? Yun ay yung open and harmonious relationship between parents and children. Diba? Para kapag dumating yung mga pagkakataon na yung mga anak ay mayroong problemang nararanasan sa labas or sa buhay nila na personal, sa inyo sila unang tatakbo, diba? Sa inyo unang lalapit. Top of mind, sasabihin ko to kay mama, sasabihin ko to kay papa, dapat malaman nila to, sila ang makakatulong sa akin. Sila ang dapat kong lapitan, hindi yung takot sila sa inyo. Ilag sila. Kasi kilala nila kayo na hindi maganda yung response niyo sa mga ganyang klase ng bagay. Diba? Nagkakaroon sila ng idea na, wag na lang. Hindi ko na lang sasabihin kay mama. Hindi ko na lang sasabihin kay papa kasi baka hambalusin ako ng hangin. Diba? I mean, gets nyo ba? Na hindi to nag-work one-sidedly. Diba? Nag-work to on both ends. Sabi nga nila, it takes two to tango. Kung gusto mong madisiplina yung anak mo, dapat disiplinado ka rin bilang magulang. Pinangaralan yung mga magulang ni B-Boy B. Gusto yung pinapangaralan ko kayo as parents. Seminar yarn. Hindi, ito naman po ay nagmumula lang sa perspective again ng isang anak. Kasi ako naman din, pinalaki din ako ng magulang na istrikto. Hello, gabi-gabing pinapakinggan ko sa radyo. 'Di ba? Gabi-gabi nakikinig ako sa radyo, naka-earphones ako. Tumatawa ako mag-isa kahit hating gabi na. Tapos, kinumpis ko yung cellphone ko, 'di ba? Yung dumating sa puntong gano'n, na gabi-gabing kino-confiscate yung phone ko kasi strikto sila. Sinasabi nila, tawa ka ng tawa, hindi ka pa natutulog, 12:00 na akin yung cellphone mo, gabi-gabi namin yung kukumpiskahin. Umabot sa ganon. So masasabi ko kahit papaano, stricto yung magulang ko, but later on, I realize, bakit nga ba kinukumpiska? Diba, maging constructive tayo, maging objective tayo. Huwag nating i-take personal against them. Bakit kinukumpiska? Kasi nga napupuyat ako. Kasi nga may pasok pa ako ng maaga, tapos hindi pa ako natutulog. Diba, para rin yung sa ikabubuti ko. Tignan nyo ko ngayon. Yung programa ko pang madaling araw. Doon din pala ang punta. Pinagbawalan pa ako ni mama at ni papa. Tignan nyo, pagbabawalan nyo pa ako makinig ng radyo ng 12:00 ng gabi. Hanggang 12:00 ng gabi pala yung magiging trabaho ko. Ay nako, pero again, yung sinasabi natin na maging open lang ang relationship ng magulang at anak. Magiging smooth ang lahat. Magiging maayos yung samahan, yung relasyon, yung ugnayan, 'di ba? At hindi malabong kapag naidaan nyo sila sa tama na pamamaraan ng pagdidisiplina. Alam nyo yung mga limitasyon ninyo bilang mga magulang. Malaki yung tsansa na lumaki sila ng naaayon sa inyong kagustuhan. Naaayon sa gusto ninyo kung paano sila umakto bilang mga tao sa lipunan na ating ginagalawan. 'Di ba? So bottom line, it's okay to be strict. Walang problema dyan at walang pwedeng kumontrol at bumawal sa'yo sa kung paano ang parenting style mo. 'Di ba? Ikaw yan, magulang ka, ikaw ang nakakaalam. But then again, sometimes you have to listen to other people, especially to your children, na minsan sumusobra na, minsan nakakasakal na, minsan medyo hindi na tama, minsan nag-cause ka na ng hindrance para sa growth ng anak mo. At para naman sa mga anak na nagre-rebelde, nagagalit, nagtatampo kasi yung magulang nila strikto, balang araw maiintindihan nyo. Hindi man ngayon, sige magalit ka, magtampo ka, pero wag ka naman sana nga abot sa punto na itatakwil mo yung mga magulang mo dahil ang pinagbawalan ka sa swimming ninyo ng barkada. Diba? Wag na yan. I mean, yes, it's valid. Nagtatampo ka, naiinis ka kasi hindi ka pinayagan eh. Ang sabi lang nila sa iyong rason, hindi pwede. Tanga ka lumangoy, ganyan. Kaya hindi ka pwedeng sumama sa outing. Hindi ka marunong lumangoy, langoy aso ka. Baka malunod ka. O diba? At the end of everything, bottom line para sa'yo pa rin yun. Dahil concerned sila sa'yo. Dahil mahal ka nila, ayaw nilang malunod ka. Diba?
Kaya huwag ka na magtampo, maiintindihan mo rin yan paglaki mo, pag naging magulang ka na, kapag naging katulad mo na rin sila. Baka doble pa, baka mas OA ka pa. Gayahin mo yung magulang ni Biboy Bibo. Sa sobrang stricto ng magulang ko, pati yung ngipin ko pinabakuran nila for 7 years. Ngayon malaya na ako, nagagawa ko na lahat ng gusto ko, 'di ba? Ganun lang 'yon. Hindi ka pinapayagan ngayon dahil nga bata ka pa, dahil nga hindi mo pa alam yung ginagawa mo at kailangan mo pa ng paggabay nila. Pero time will come. Sarili mo na lang iisipin mo, ikaw na lang ang magmamanage ng buhay mo, desisyon mo na lahat ng gagawin mo. At some point, hahanapin mo yung paggabay ng mga magulang na meron ka. Mamimiss at mamimiss mo sila. Kaya as early as now, kung meron ka pang mga magulang na gumagabay sa'yo, pahalagahan mo ang lahat ng sinasabi nilang payo. Kasi again, darating yung panahon na mawawala rin sila sa tabi mo. Di ba? Nakakalungkot. Lungkot ako. Ayoko na. Uwi na ako. Uwi na kapag ko yung mama ko. I will hug my mom. Yes, friend! 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB niyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy Bibo, magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Good night, BB. Oras natin, 11:47.